Day off ni Hapon ngayon, kaya nagiya siyang gumala. Hello, minasang konnichiwa. Tara samahan nyo kami today's mini vlog. Stress po ng hapon, ay nagayang lumabas si Hapon. Yung araw nga pala na to, ay saktong day off din ng asawa ko. Dahil umiinit na po dito sa Japan, kaya bibilhan natin ng bagong damit si Kenshin. Tapos lang po ng ilang minutong biyahe, ay nandito na po kami kagad sa bilihan ng mga damit. Pipili na nga pala kami dito ng damit ni Kenshin. Pag pipili yung asawa ko mga auntie, ako naman sinukat ko yung sombrero. Bata tong size na to, pero nagkasya sa ulo ko mga auntie. Pagkatapos namin pumili, nagbayad na rin po yung asawa ko sa counter. Fast forward na nga po, nagpunta naman po kami dito sa Avail. Pasok po namin dito sa loob, ito naman po si Hapon ko, bibilhan daw niya ako ng medyas. Napili nga niya ako dito mga auntie kung ano yung gusto kong medyas. Pagkatapos ko namang mamili ng medyas, namili naman ako dito ng damit. Napakamura nga lang nito mga auntie, sabi ko kay Hapon, gusto ko. Okay naman po siya, kaya nilagay ko na dito sa basket. Ito nga pala sa banda na to, ay mga nakasale. Kapag pupunta po kami dito sa Avail, yung sale po talaga, yung agad-agad kong tinitignan. Namimili ako dito. Si Kenshin naman ay naglalaro. Si Hapon naman po ay pinipilian na naman niya ako ng damit. Ano? Kau? Arigato, daddy. Thank you. Nang tingin ko pa lang dito sa damit na to mga auntie ay nagustuhan ko na siya. Sabi nga ni daddy ay bibilhin daw niya para sa akin. Diba mabait po yung asawa ko mga auntie. Pagkatapos po namin bumili nagbayad na rin po si Hapon sa counter. Daddy, arigato. Mama, na Ako na yun. Papa, thank you. Thank you. Sobrang na-appreciate ko po talaga yung mga ganitong bagay. Maliit man po o malaki, mura man po o mahal, ay pinapahalagahan ko po yung binibigay sa akin ng asawa ko. Ang dalawang Hapon ko ay naghaharutan na naman. Pagkatapos po namin bumili ng mga damit, nagpunta naman po kami dito sa Toyoshina. Si Kenshin naman po ay naantok na. Bago nga po pala kami umuwi, dumaan muna kami dito sa Rose Garden. Ang gaganda po ng mga bulaklak dito, iba-ibang kulay po, halos lahat ay puro rose. Maliit lang po tong garden na to, pero grabe mga auntie, ang gaganda ng mga bulaklak. Pwedeng tignan tong mga bulaklak, kaso nga lang bawal pitasin. Dalawang Hapon ko naman ay may sariling mundo. Kanya-kanya muna kaming tatlo. Si Kenshin naman ay binabantayan ng papa niya. Ito nga pala sa amin, tuwing may po namumulaklak itong mga rose. May mga kasama nga rin pala kami dito na tumitingin din ng mga bulaklak. Pinipicturean nila at kinukuhanan ng mga video. Nakaka-inlove talagang tignan to mga bulaklak. Sobrang ganda kasi. Sulitin ko na habang nandito pa kami. Baka sa susunod na araw, hindi na kami makapunta dito. Mga oras na to, nag-ihan ng umuwi si Hapon. Kenshin naman, busy siya sa paglalaro. Walang atay nag-i-enjoy dito mga auntie. Tapos namin dun sa Rose Garden, nagyan na rin pong umuwi itong si Hapon ko. Habang nasa biyahe kami at pauwi, si Kenshin naman ay nakatulog na. Pagod sa kakalaro si Kenshin, kaya nakatulog. Fast forward na nga po mga auntie, pagka uwi po namin ng bahay, nagready na ako ng hapunan namin. Kenshin naman, dahil bagong gising, kaya nagpapabuhat na naman. Grabe, nagdagsan na ante. Bali, ang uulamin nga pala namin ngayon mga auntie ay gyoza. Si Hapon po yung magluluto, ako lang po yung magtatanggal at maglalagay dun sa kawali. Lagay na nga rin pala ako ng mga labahin dito sa washing machine. Dahil may pasok po kinabukasan si Kenshin, kaya lalabahan ko po yung mga punda niya. Tapos ko maglagay ng labahin dun sa washing machine, kinuha ko na rin itong mga basura. Ito nga po pala yung nakuha kong mga basura dun sa nilinisan kong drawer. Tapos na nga magluto si Hapon ng gyoza, kaya nagready na rin ako dito para makakain na sila. Dalawang Hapon ko lang yung kakain ngayon mga auntie, dahil kanina po ay kumain na ako. Tinawag ko na nga rin po si Kenshin para makakain na rin siya. Kenshin naman ay naantok pa mga auntie. Aba nag-ayos ako dito mga auntie, si Kenshin naman ayaw kumain. Sinabay ko na nga rin pala maglagay ng wall sticker dito sa kitchen namin. Ang pangit na kasing tignan, pinagtatanggal po yan ni Kenshin nung nasa 3 years old siya. Ito nga po palang dinikit ko, nabili ko po yan sa Hakyan Shop. Try ko lang pong tignan kung babagay. Diba naglalagay ako ng sticker, si Kenshin naman nagutom mga auntie. Gusto daw niya ng pizza, kaya pinagbigyan ko siya. Pagkatapos kumain ni Kenshin, papaliguan ko na siya. Mamadali na nga ako dahil anong oras na. Kinabukasan po kasi, may pasok si Kenshin sa school. Pagkatapos naming maligo, si Kenshin naman, nagpalinis ng tenga niya. Ganito po siya palagi, pagkatapos niya maligo, nagpapalinis siya ng tenga niya. Sabi nga niya sa akin, nasasarapan daw siya mga auntie. Katapos kong i-blower yung buhok ni Kenshin, nagpunta na siya doon sa papa niya. Ako naman, nag-blower naman na ako dito ng buhok ko. Katapos ko mag-blower ng buhok, papatulugin ko na si Kenshin. Ang oras na rin kasi, kinabukasan po, may pasok pa siya. Fast forward na nga po ulit mga auntie, pagkatapos ko pong patulugin si Kenshin, nagsampay naman na ako dito ng mga labahin. Bago ako matulog, maglilinis muna ako ng bahay. Para kinabukasan, konti na lang yung lilinisan ko. Kaya po naman, busy manood ng TV. Lipid ko nga muna pala itong mga laruan ng anak ko. Kaya po naman, kahit magpuyo
puyat yan mga auntie ay okay lang dahil wala naman siyang pasok kinabukasan. Habang naglilinis ako ay tinitignan ko nga siya. Pinapanood niya yung sayaw ni Kenshin. Katapos kong iligpit yung mga laruan ni Kenshin ay nagtupi naman ako dito. Tupiin ko lang muna tong mga to at bukas ko na po ililigpit. Minsan po kasi sa gabi ako nagtutupi tapos kinabukasan ko na po nililigpit. Alam po mga auntie parang nasanay lang ako. Katapos ko magtupi at magpunas, nagwalis naman ako dito sa sahig. Habang naglilinis ako dito mga auntie, may pahipo-hipo pa tong si Hapon. Kaslaatan sakit na nilakay ko mga auntie. Nawalis ko rin yung ilalim ng upuan namin. Katapos ko magwalis, maghuhugas naman ako dito ng mga pinagkainan namin. Hindi po ba? Sobrang sarap sa pakiramdam kapag matutulog ka, malinis yung bahay. Sarap kasi makita na maaliwalas yung bahay pagkagising mo sa umaga. Paulit-ulit pa tong ginagawa natin mga auntie, ay okay lang po. Ang mahalaga ay bahay naman natin, tong nililinisan natin. Katapos ko pong maghugas, magsasaing na ako dito ng kanin. Nabukasan po kasi, may pasok si Kenshin, kaya kailangan niya magbaon. Kanin lang po yung binabaon ng anak ko mga auntie, dahil sa school na po yung ulam. Minsan po sa isang taon, 2 beses lang ako gumawa ng bento niya. Tapos ko po magsaing, diniretso ko na rin po itong ginagawa ko. Nalagay lang po ako dito ng sticker. Tanga ng asawa ko na naglalagay ako ng sticker. Tanong ko siya kung okay lang ito nilagay ko. Sabi naman niya, ay okay daw. Medyo marami itong mga auntie, kaya paunti-unti lang ako maglalagay. Nakaramdam na nga ako ng antok, kaya matutulog na ako. Siyempre, bago ako matulog, mag-good night kiss muna ako sa asawa ko. Kiss ko sa asawa ko, dumiretso na rin ako dito sa kwarto para matulog. Kita ko nga si Kenshin na iba yung pwesto niya, kaya inayos ko muna. Yun lang po, at dito na po natatapos ang aking mini vlog. Maraming salamat po. Thank you for watching. Sayonara and... Bye-bye!